Sabi ni Marcoleta, si Orly Gotesa lang ang pinaka maayos o pinaka dapat paniwalaan na ano dito, na witness. Eh nasa na ba yan si Gotesa mo? Bakit ayaw mo na ilabas ulit? 'Di ba? Addictus Rex? Oh. Pilipinas. Ang nagpapagulo ang mga DDS na ingay sa Facebook. Oh. Katulad yan nung isang gabi na kinausap ko yung Grab driver ko na sabi niya, kasi ma'am, gulong-gulo ang Pilipinas. Sinagot ko talaga siya, kung magulo ang Pilipinas, edi sana hindi na nagtatrabaho ang DSWD. Kung magulo ang Pilipinas, edi sana hindi na nagtatrabaho ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi nga, magulo, diba? Pero at the end of the day, pagkatapos ng mga bagyo, ng lindol, Hindi, pero sa totoo lang ho, mga kababayan, pansinin nyo, subukan nyo mag-post sa Facebook nyo. Subukan nyo mag-post na tawag dito, si Bongbong Marcos pa din ang presidente. Tapos sasabihin niya mga yan, magnanakaw si Bongbong Marcos. Tapos kapag hiningan nyo ng ebidensya kung bakit nila nasabi na si Bongbong Marcos yung magnanakaw at si Bongbong Marcos ang mastermind lang ang lahat ng ito, sasabihin sa inyo yan, ay, hindi mo pa ba nakikita ang Pilipinas? Ang gulo-gulo na ng nangyayari sa Pilipinas. Lahat to sila ganyan, mga bossing. Pero yung ebidensyang hinihingi mo, hinahanap mo, wala. Walang maipapakita, mga kababayan. Walang maipapakita. Pati ho, pati kay Martin Romualdez, wala silang maipapakita. ang preposition goods na deliver agad. Wave upon wave of help has come. So kung sinasabi mo na magulo ang Pilipinas, sino ang makakabenepisyo? Most certainly not me. Most certainly the people that want Sara as president. Totoo, ang pogi ni Mark today. Oy, ano kaya gusto nito? Wala akong pera, huy. Kung mangungutang ka sa iba na lang, huy. Hindi pa nga ako nakakabenta ng maleta eh. Oh. Kaya gusto nilang isipin ng mga Pilipino na magulo kahit hindi. Sige nga be, kung magulo ang Pilipinas, lumabas ka sa bahay mo ngayon din. Bakit daw tayo meron bang ebidensya? Gusto mo isampal ko sa mukha mo yung 900 na resibo na ipinasa ng OBP at ng Department of Education sa COA na nandoon sila Mary Grace Piatos, na nandoon sila Kokoy Villamin. Gusto mo ipanood ko ulit sa iyo yung hindi na magkanda ugaga yung mga pagsagot ng mga staff ni Sara Duterte na ang kumukuha ng bagbag na pera yung isang pulis. Mga yon mismong sa staff ni Sara Duterte. Ano pa gusto nyo? Madami pa. Mamaya, no? Dito muna tayo sa rally. Lumabas ka. Pumunta ka sa inyo sa Kaya ang tanong na yan, ibig sabihin wala talaga yung maipakitang ebidensya kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Kasi ang tanong mo, hindi mo sinagot eh. Kung meron kayong ebidensya para kay Bongbong Marcos eh. Sila chika, di ba? Gusto mo, isampal ko sa iyo yung sinasabi ng mga staff ni Sara Duterte na sila chika ang pumipick up ng bagbag na pera. Mismong sa staff niya yon, kaya nga takot na takot, di ba? Na maumpisaan na kahit isang beses man lang, kahit isang hearing lang yung impeachment. Kaya takot na takot, di ba? sa labas. Puntahan mo yung mga chismosa mong mga kapitbahay, magulo ba? Unless you're in the middle of a war zone, hindi siya magulo. But gusto nilang guluhin because Magulo lang bulbul ng mga DDS. Magulo lang yung mga utak ng mga DDS. Hindi kasi ginagamit. Sorry. Okay. of course the narrative should fit. Sara will save us all. Absolutely not. Sara started all of this. She did. And the DDS wants to make her president, so it will make everything else go away. All of a sudden, Zaldico is your saint? The same Zaldico that fought back and Jam. Huwag mong kakantiin si Saldico. Bayani yan ng mga DDS. Jam. No? Huwag mong kakantiin si Saldico. Magagalit sa'yo ang mga DDS. Jam. Okay? Magkaliwanagan lang. Magagalit sila sa'yo. Jam, okay? said that Sara should be investigated for her confidential funds. The same Zaldico you are all immaculately exalting and applauding. Correct. Yun yung Saldico. Yung nag-aaway sila ni Sara Duterte. Sinasabi ni Sara Duterte, naka-Saldico at si Saldico lang ang nagdedesisyon. No?
nung budget ng Pilipinas. Ganun. Tapos ano sabi ni Saldico? Ayaw naman daw humarap ni Sara Duterte doon sa kanyang impeachment. Di ba? Sabi ni Ma'am Lorelay, DSNR, sikat ang Pilipinas dahil kay PBBM at hanga lahat ng international countries sa excellent governance niya at sa katapangan ho Nakakatawa kayo, be. Nakakatawa kayo. Kumakain talaga kayo ng tae. And I don't want any Grabe to. Mga DDS, payag kayo, sinabihan kayo, kumakain kayo ng tae. Grabe si John Magno. part of that. Kasi imagine niyo the same Zaldico. Na oo nga, hindi siya kasama talaga sa pagnanakaw ngayon. Pero kasama siya sa pagnanakaw ng Farmally at sa DepEd laptops. Hindi siya kasama at wala siyang nakuhang ni katiting na pera kasi hinatid niya lahat sa mga Ay, oo, yaan na pinapaniwalaan ngayon ng mga DDS. Tayo kasi, di ba, ang sinasabi natin, langya ka, inilatag mo yung pangalan mo, inilagay mo sa alanganin yung pangalan mo, tapos wala ka man lang nakuha ni isang kusing. Si Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos ang kumana nung pera, tapos ikaw wala. Paniwalang-paniwala mga DDS doon, mga boss. Biktima, si Saldico. Grabe, sarap, no? Yung mga bali-balita, yung mga binalita po, pati ni Secretary Vince Dizon, mga kababayan, yung chopper inilipat, yung mga pangalan sa iba o para maibenta pa din. Grabe, biglang naglaho sa mga utak ninyo yung mga DDS, ha? Oh. maleta na pinicturan nyo lang na walang laman. Saan si Bryce? At least si Bryce, pinicturan ang limpak-limpak-limpak na salapi sa loob ng opisina niya. Yun, maniniwala ako. Sa maleta na binili sa SM? Oy! Putulin natin si Jam Magno. Ipapakita natin sa inyo, mga kababayan. Baka sabihin ni si Jam Magno, yung maleta, binili lang sa SM. No? Papakita natin. Alisin natin si Jam Magno. Ibabalik natin. Eto po, binuksan din po, mga kababayan, yung maleta. No? Eto, nasa na ba? Binuksan na po yung maleta, mga boss chief amo, sir. Nasa ba yung maleta na yon? At nakita nga po yung laman, mga bossing. Eto na daw po ang laman ng maleta. Ayan. Porkit merong Bryce Hernandez na nagpakita nung mga pera doon sa ibabaw ng billiard table. Yung maleta ni Saldico, ayan po, ang laman wig. Ang laman piatos. Naku po, Lord, mga kababayan. Magagalit na naman si Marcoleta. Baka, ikaw naman, Marcoleta, hindi para sa ito, katuwaan lang ito. Baka sabihin mo, si Mark Ramos, tinitira na naman yung wig ko. Hindi ikaw to, wala ngang picture mo. Basta wig lang yan. Kay Saldico, pwede yan. Kasi masyado nang mataas yung ulo ni Saldico. Alisin ko na. Joke lang, mga DDS, ha. Bossing, check, GC. Sakto yung info. Ano yun? Ano yan? Ano yan? May post, ano yan? Wala akong makita. Ito. Yung mga mali-maleta. Aba, the LTO region code for Davao is L and the regional office designated LTO region code is used for a prefix vehicle. Yung mga plaka. Hindi, ako medyo pa ako dyan kasi conduction number yan. Iba ang conduction number doon sa sa mismong plaka. No, saka natin yan. Pag pinag-aaralan ko pa yan kagabi habang nandoon ako sa pinuntahang event binabasa ko Iba ang conduction number doon sa plaka, iba din yung number nila. No? Bumaba ka na BBM Marcos, wala ng gulo. Sabi ni Honorato Villarin, bumaba na daw po si Pangulong Bongbong Marcos para wala ng gulo. Kayo lang naman ang magulo 'Di ba? Jordan G. Bumaba na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ba yung hiningi ko sa iyo na video nung pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos? Paki-send. Hindi mo sinend Para pakita natin dito na ang pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos. Alisin ko na ito, ha? Alisin ko muna ito. Ngayon, tuloy natin si Jam Magno. Saan na ba si Jam Magno? Ito. My golly gosh.
guys had the forthright decision to take a photo of the money, bakit di naisip ni Zaldi yun? But I won't tell you what to do anymore kasi, oh my God, I'm doing your jobs for you. Dali. Dahil po sa kahilingan, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, ng isang DDS dito na humihiling na bumaba na daw po si Pangulong Bongbong Marcos, ibigay natin ang gusto. Ayan! Later, we will be able to welcome you back home to the Philippines, especially those who have reacquired Sa kasalukuyan po na bumababa na po si Pangulong Bongbong Marcos. Baka hindi pa kayo masaya niyan, mga DDS, ha? Put up, athletes put. Oh, yan. Tuloy ko pa ba, mga DDS? Okay? their Filipino citizenship. It's my hope that some of you will come home for good and retire in a much better Oh, sarap pakinggan nung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir Tony Ninobla, shout out sa iyo. Philippines. A Philippines with better airports. Okay na. Napagbigyan ko na yung mga DDS, ha. Alisin ko na ito. Balik na tayo kay Jam Magno. Bumaba na po si Pangulong Bongbong Marcos. Ayos, okay na? Pati po si FL daw, sabi ni MCA Vocal Studio, bumaba na din daw po. O yan. Ulitin ko pa ba? Tama na, okay na yon. Ha? Ang tanong ko po, may namatay na ba na assassin nyo? How many yards? Sabi ni Jason Permin. Tuloy. Sana ba yung si Jam Magno? Diba? Because unlike you, I don't want to destabilize the government. I want Marcos to finish his term. And if Sara is the better choice, best choice for 2028, like you all think she is, then wait for your term. Paghintay ng botohan, ang tanong kung mananalo pa. 'Di ba? Delicates kayo kasi mga boss kapag talagang nagtuluyan ng pagtuluyan na na nagsanib puwersa ang kakamping at pula, nako, yari na. Mga kababayan, yari na. No? Sino ilalaban? Si Sara Duterte, presidente? Tapos, ang vice-presidente, si Amy Marcos? Paano pag tinoyo si Bongo? Yan, si Bongo, ang tagal nang gustong maging presidente din yan. Di ba? Muntik ng kalabanin si Sara din yan nung una pag tinoyo din si Robin Padilla, number 1 senator ako Tingin ko kaya kong maging presidente nito. At tapos ang sinasabi ni Panelo, ako ang pambato ng DDS kapag si Sara ay nakulong. Pagka yan tatlo ninyo, nagsalpukan yan tatlo na yon, wala na. Hati-hati na boto nyo. Sira na ang mga ulo ninyo, mga DDS kayo.